Dalawang sabungero. Tinaniman ng droga matapos akusahang nandaya sa sabong. Na ito na nga. So ano kayang nangyari dito sa dalawang sabungero mga kababayan na tinaniman ng droga kasi matapos inakusahan, no? Or nalaman sigurong ng daya kasi nanalo. Ganyan kasi kapag alam mo na malaki na ang panalo at dihadong-dihado na ang bangke, ang pinanser, sabihin agad, adikto. Patumba natin to. Ganyan. Same pattern po talaga mga kababayan. So ito po, hindi naman po tayo dito gumawa ng fake news at ito po ay totoo. Ito po ay galing sa Billionaire News Channel. Pakinggan nyo lang po ha mga kababayan. May ads lang po. So, may possibility ba mga kababayan na pwede itong idagdag sa kaso ni Digong sa ICC? Itong nangyari sa mga missing sabungero? Di ko lang sure ha kung sakali man na matumbok na dito kung sino ang mastermind, baka titigil na ang pamilyang sabungero, ang pamilya ng missing sabungero kasi akala nila na nakulong na ang mastermind, nabigyan na sila ng hustisya at hindi nila alam na same pattern po ang pagkawala ng missing sabungero doon sa mga tukhang-tukhang ni Bato at ni Digong nung nakaraang administrasyon. So ito po. Init na usapan ngayon ang posibleng koneksyon ng madugong drug war sa missing sabungeros case. Nako! Pero bago pa man lumutang, sinilip na rin yan ng Senado noong 2022. Ang Nako! detalye sa agenda report Ito na. Bago pa man lumitaw ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy, meron nang nagsalita tungkol sa kaso ng missing sabungeros na may kaugnayan sa tanim droga. Nako! 34 ang nawalang cockfight enthusiasts mula 2021 hanggang 2022. Pero merong nadakip at eventually nag-survive. Yan sina Alvin at Darwin Indon. Ma'am Barbara, may galap shoutout po dyan sa Australia. Ito ha, pakinggan ninyo. Bago lumabas ito si alias Totoy or Dondon Patidungan, no, ay merong dalawa na tinaniman din ng droga nung inakusahang ng daya sa sabong. Nako po. So may connection nga naman itong war on drugs at yung mga missing sabungero or mga sabungero case. Kinilala ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs bilang Indon Brothers ang tumestigo sa pagdinig kay Senador Bato de la Rosa tungkol sa missing sabungeros mystery. November 18, 2020, pumunta raw sila sa farm ni bilyonaryo gaming tycoon Charlie Atong Ang sa Santa Cruz, Laguna para sa isang derby. Nako. Dahil daw sa resulta ng sabong nila, sinuspetsahan sila ng game fixing na paulit-ulit tinanggi ng magkapatid kasama ang iba pa. Sabi po sa amin, mga manchachope yata kayo Sabi ko, hindi naman po. Kami po ay naglalaban dito, pabalik-balik na po kami dito. Pinapili si Alvin, mamatay na lang o mabuhay pero kaso ang kapalit. Bigla po may lumapit sa akin sa lalaki na hinalbot po ako sa ganito. Ang tanong po, kayo ba yung may entry ng game farm? Ano ang ginawa sa'yo? Hinalbot po akong bigla sa damit po. At dahil sa takot, pinili nilang makasuhan. Kinabukasan, inaresto Biruin nyo, pinapili ang dalawa. Mamamatay o makakasuhan. Dahil sa takot, pinili nila na makasuhan sila. Naku po mga kababayan, Diyos mio Marimar. Alam niyo, ulitin ko po, simula nung pumasok si Duterte sa Pilipinas bilang presidente, nagkandalitsi-litsi na ang ating bansa. Puro krimen. Kaya nga sabi ni Sara at ni Aimee doon sa kanilang advertisement noong last midterm election, itim ang kulay ng ating bansa ngayon. Itim ang munay, ang haba ng baba. Kung tutuusin nga, mas maraming krimen nung panahon ni Digong kaysa sa panahon ngayon ni PBBM. Di ba? Nako po. Eto na. Ng ilang pulis at dinala sa isa umanong safe house na nasa Santa Cruz din. Saka sila dinala sa pagsanhan at pinaaresto sa mga barangay tanod doon. Ang kaso, violation sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tinaniman umano sila ng shabu sa pickup truck kung saan sila isinakay. Sa tinuro ng magkapatid sina Police Master Sergeant Michael Claveria at Patrolman Roy Navarrete na di umano'y nagtanim ebidensya. Nako. Una nang sinabi ni Justice Secretary
ni Boying Remulla na ang kaso ng missing sa Bungeros may intersection sa drug war. Pero sino nga ba ang mga pulis na tinukoy ni Alvin? Nako. Si Navarrete ang isa rin sa 5 officials na sinampahan ng DOJ ng kasong kidnapping at robbery dahil sa pagkawala ng isa namang isabong master agent na si John Lasco noong 2021. Nako. Base sa Senate investigation, dati siyang assigned sa Provincial Intelligence Branch sa Santa Cruz, Laguna. Nako. Si Claveria naman naging bahagi rin ng kasong ito pero di kalaunay na-dismiss for lack of probable cause. Tanong ko lang mga kababayan, sino kayang nagpondo sa mga intelligence na to? Saan kaya kumukuha ng pondo at bakit may mga pulis na nag-ooperate sa tukhang at nag-ooperate dito sa mga missing sa Bungero? Saan kumuha ng pondo ang gobyerno ni Duterte? Ito ang malaking tanong ngayon mga kababayan. Actually, inamin naman ni Digong yan na sa kanya nang galing. Siya mga mismo nagbigay ng reward system. Pag nakapatay ka, may 5,000 ka. Minsan daw, nagbibigay siya ng 20,000. Tapos pag may sobra, ibigay na lang daw niya. Kasi minsan, yung 4 na ipapatarget, yung 2 na aresto, yung 2 lang ang napatay. Kaya may sobra. Kaya yung sobra, ibinigay na lang daw niya. At yung pera na daw yung pinundo, ay galing daw sa kanyang campaign ads noon na hindi naubos. May tira pa. Inamin niya yan sa Senado. Sa Kongreso pala. Sa Quadcom, mga kababayan. Inamin mismo ni Digong yan. Actually, mga kababayan, hindi ko na po i-play dito kasi kung ulitin ko, sasabihin na naman nila na ulit-ulit na lang. Yan po yung sandamakmak ang inamin ni Digong. Hindi naman po natin kasi pasinungalingan yan mga kababayan kasi kayo po mismo napanood nyo po sa Quadcom kung ano-ano po ang kanyang inamin. Correct, very correct, yes. Ako nag-utos niyan. Either legal o illegal, akin yan. Yan ang sabi ni Digong, di ba? Yes, pumatay ako 6 to 7. Nadamay pa yung nagluto na civilian. Inamin niya yan lahat. Kaya sa totoo lang mga kababayan, tanong ko lang ngayon, saan ba galing ng pondo itong mga police intelligence, no? Na nag-operate dito sa tukhang-tukhang. Yun ang tanong. Baka ang tira dito ay ito yung pera sa Malacanang na nakalagay sa 10 duffel bags na 1 billion. Nako, tuloy natin. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng PNP sa mga sangkot na pulis sa kaso ng mga nawawalang sa Bungero. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Ready for narinig nyo mga kababayan? Sa Bilyonaryo News po yan. Sa mga hindi po nakakaalam, hindi po yan fake news ha. Baka sabihin na naman mga DDS dyan, fake news ka na naman. Di sampalin ninyo yung nagbalita sa Bilyonaryo News Channel. Sugurin nyo yung opisina nila dyan sa dyan sa may, tawag dito, likod ng, may nakita akong mga sasakyan ng mga Bilyonaryo News Channel dyan yung mga pick up na service nila doon sa may likod ng Magnolia. Yan papuntang Cubao, Magnolia, Robinson. Nandyan yung Bilyonaryo News Channel. Puntahan ninyo. Malapit sa police station dyan sa Cubao na yata yan. So, yun mga kababayan, yung ating topic na kung saan tinaniman ng droga matapos akusahang nandaya sa sabong. Yung 2 na witness. Naku po. Sunod. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi po siya Pasig. Mamilrid Concepcion. Actually, nakita ko po yung mga sasakyan ng Bilyonaryo News Channel na mga pick-up is nasa basta may nadaanan ako dyan. Aurora Boulevard ba yan, Cubao? So, ito, mga kababayan, yung sunod, Mamaritis Mosne, salamat po. Ito pa, bukod sa 2 tinaniman ng droga, kasi matapos akusahang ng daya, kasi nanalo always panalo, sinabi ng daya, kaya tinaniman ng droga para may rason. Kasi kung sabihin, kung ibabarangay nila, kasuhan nila na ng daya, wala silang proof, hindi sila mananalo. Ngayon, tinaniman ng droga. So ito naman yung sunod, mga kababayan. Ano na naman yan, Kent, yung sunod?